Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng kinuha ng office mate ko ang singsing ko. Hi ulit mga kakwento! Kung hindi nyo pa napanood ang part 1, i-pause muna ninyo to at panuurin nyo yon dahil hindi kayo makakasabay dito kung hindi nyo alam ang buong simula. Pero para sa mga sumunod mula sa part 1, pabilis lang na baliktanaw. Kinuha sa akin ni M, office mate ko, ang bagong engagement ring ko sa araw mismo na ipinakita ko sa opisina. Sinuot niya sa sarili niyang daliri. Ayaw niyang ibalik at nang hanapin ko yung sa lunchtime, wala akong nakita kahit saan. Sa sobrang inis ko, nag-message ako sa boyfriend niya, yung 10 taon na nilang relasyon, para pakisabihan lang na ibalik sa akin ang singsing. At ang sagot niya, hindi ko akalaing ganun kabigat. Nope, not sooner. No plans. 3 salita lang, pero doon nagsimula ang totoong bahagi ng kwentong ito. Kasi hindi lang pala tungkol sa singsing ko ang problema. May mas malaki pala akong na-uncover. Ngayon, sa part 2 na ito, malalaman nyo kung ano talaga ang nangyari. Kung saan napunta ang singsing ko, at kung paano lumabas ang katotohanan kahit si M, hindi pala niya alam. Matagal akong nakaupo noon, hawak lang ang phone ko, binabasa ulit-ulit yung 3 salitang yon. Nope, not sooner, no plans. Iba't ibang naisip kong gawin. Una kong naisip, sasabihin ko agad kay M. Pero pagtingin ko sa kanya sa kabilang parte ng floor, nakatalikod, focus sa trabaho niya. Walang alam sa nangyaring pag-uusap namin ng boyfriend niya. Nahinto ako. Kasi kung sasabihin ko sa kanya ng basta-basta, paano kung masyak siya sobra? Paano kung sagalit niya sa akin dahil sa pagme-message ko sa boyfriend niya, lalo pa niyang itago yung singsing ko? O mas masama, sirain niya yon? Kaya nagdesisyon akong maghintay muna. Titignan ko muna kung paano ko makukuha yung singsing ko pabalik. Bago ko pa isipin kung paano ko sasabihin sa kanya yung tungkol sa boyfriend niya. Priority ko muna, makuha yung akin. Buong hapon, plano ko, hihintayin ko lang siya sa dulo ng shift, sa area niya, para direktang makausap namin at makuha ko na yung singsing ko. Sinabi ko sa sarili ko, kalmado lang, walang gulo. Kukunin ko lang yung sa akin, tapos uuwi na kami parehas. Pero yun pala, hindi ko alam kung sinadya niya o hindi. Pagdating ng oras na dapat kami mag-uusap, biglang wala na siya sa upuan niya. Nagulat ako kasi, ni hindi man lang niya sinara yung laptop niya. Nandoon pa yung ibang gamit niya sa mesa. Yung tumbler niya, yung notebook niya, kahit yung jacket niya, nakasabit pa sa upuan. Parang umalis siya ng bigla. Parang tumakas. Tiningnan ko sa paligid. Baka nasa banyo lang siya o kumakain sa cafeteria. Pero pagkatapos ng ilang minuto ng paghihintay, na-realize ko, umuwi na siya. Iniwan lang niya yung mga gamit niya, basta umalis na. At doon ko na-gets. Iniiwasan niya ako. Alam niya nga hanapin ko siya para sa singsing, kaya bago pa ako makalapit, umalis na siya. Umuwi rin ako noong gabing yon, wala pa ring singsing. Sobrang pagod at frustrated ako. Sinubukan kong i-explain sa boyfriend ko kung ano ang buong nangyari. Mula sa pagkuha ni M ng singsing, hanggang sa pagme-message ko sa boyfriend niya, hanggang sa pag-iwas niya sa akin.
Naiintindihan naman ako ng boyfriend ko. Pero syempre, medyo nag-alala rin siya. Kasi hindi lang biro-biro yung engagement ring na binigay niya sa akin. May puso siyang inilagay doon. At ako naman, syempre, gusto ko lang bumalik agad sa akin yung sa akin talaga. Pinag-isipan ko ng maigi yung gabing yon. Paano ko haharapin si M kinabukasan ng hindi lalong lumalaki yung problema? Paano ko makukuha ang singsing ko nang hindi ko rin siya masyadong sasaktan sa impormasyong napunta na sa akin? Kinaumagahan, nagpa siya akong maaga na akong pumasok. Kung siya kahapon, umabang sa akin sa area ko. Ako naman ngayon, aabangan ko siya sa area niya. Dumating siya at pagkakita niya sa akin na nakaupo sa upuan malapit sa mesa niya, akmang babalikan sana niya yung pinto. Parang gustong umiwas ulit. Pero hindi ko na siya pinayagan. M? Sabi ko. Medyo mahigpit ang boses, pero hindi sumisigaw. Kailangan ko na talaga yung singsing ko. Ibigay mo na sa akin, o may gagawin akong hindi mo ikatutuwa. Tumigil siya. Tiningnan niya ako. May halo ng galit. May halo rin ng hindi ko masyadong ma-describe noon, pero parang takot din. Naiwan ko sa bahay, sabi niya, mabilis. Parang sanay na sagot. Doon na ako kumuha ng phone ko. Ipinakita ko sa kanya yung screenshot ng buong conversation namin ng boyfriend niya. Mula sa message kong pakisabihan siyang ibalik ang singsing, hanggang sa sagot niyang, "Nope, not sooner, no plans." Nagbago agad yung ekspresyon ni M. Namutla siya. "Bakit mo pa siya minessage?" Sabi niya, halos sumisigaw na. "Ang lakas ng loob mo? Sasabihin mo sa kanya na bigyan ako ng singsing. Eh ako nga, umiiwas ng magtanong tungkol doon. Kasi alam kong nagagalit siya." Sabi ko, kalmado pero diretso. Hindi ko naman sinasabing bigyan ka niya. Sinabi ko lang na ibalik niya sa akin ang sa akin. Ikaw mismo yung naglagay ng ganyang linya sa message ko. Bigla na lang siyang napaupo. Tinakpan niya ng 2 kamay yung mukha niya at nagsimula siyang umiyak. Hindi yung drama-drama, kundi yung totoong pag-iyak. Yung parang matagal lang tinatago. Nanahimik ako sandali. Hinayaan ko muna siyang mag-iyak. Pero pagkatapos ng ilang segundo, tinanong ko siya. Hindi sa pang-aasar, kundi kasi gusto ko talagang malaman. Saan ka ba talaga umiiyak? Sa pagtatanong ko? O sa sagot niya? Tumigil siya sandali. Tiningnan niya ako. Luhaan pa rin. Sa sagot niya. Sabi niya, halos bulong na lang. 10 taon, R. 10 taon. Tapos, ganyan na lang ang sagot niya. Wala man lang siyang paliwanag. Dito na siya nagsimulang magkwento, sa gitna ng pag-iyak, kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Sabi niya, matagal na siyang nagtatanong sa sarili niya kung bakit hindi pa sila ikinakasal. Pero natatakot siyang direktang itanong sa boyfriend niya. Kasi tuwing gagawin niya yon, nagagalit ito. Sinasabihan siya na learn to wait, na huwag mag-alala, na darating din yan. Kaya naman, sa halip na direktang harapin yung takot na yon, ang ginagawa niya, pinapansin niya na lang yung iba. Kaya lagi siyang may patingin ng singsing tuwing may bagong engaged. Parang sa pagtingin niya sa singsing ng iba, nasisilip niya rin kung kailan darating yung kanya. At noong araw na kinuha niya yung akin, sabi niya, hindi niya alam kung bakit ganoon ang ginawa niya. Basta na lang, sa sobrang ingit at sakit na nararamdaman niya, gustong-gusto niyang isuot yon. Kahit sandali lang, kahit hindi sa kanya. Alam kong mali yung ginawa ko, sabi niya. Pero sobrang sakit lang, R.
Ang tagal ko nang naghihintay. Tapos ikaw, 2 taon lang. Tapos binigyan ka na. Ako, 10 taon, wala pa rin. Naiintindihan ko naman yung sinasabi niya at naawa nga ako sa kanya. Pero kailangan ko pa ring makuha yung singsing ko. Kaya tinanong ko ulit, mahinahon na ngayon. Saan mo talaga inilagay yung singsing? Kailangan ko na talaga makuha yon. Sa gitna ng pag-iyak, tumayo siya at pumunta sa pedestal niya. Binuksan niya yung pinakababang drawer, yung hindi mo talaga aakalaing pagtataguan ng kahit ano, kasi puno yun ng mga lumang files at gamit na hindi na ginagamit. Doon niya inilabas yung singsing ko. Buo naman, walang sira. Tiningnan ko muna ng mabuti, tapos sinuot ko ulit sa daliri ko. Sabi ko. Engagement ring to ha. Hindi to basta larawang singsing na pwedeng ilagay kung saan-saan. May puso itong inilagay ng boyfriend ko dito. Sana next time, maintindihan mo yung kahalagahan niyan. Kahit hindi sa'yo. Tumangotang-una lang siya. Umiiyak pa rin. Wala na siyang idinagdag na paliwanag. Sa palagay ko, na-realize na rin niya kung gaano kalaki yung ginawa niya. Hindi lang sa akin, kundi pati sa sarili niyang relasyon na, sa totoo lang, ipinagpaliban lang niya ng matagal ang pagtanggap sa katotohanan. Kasi kung tutuusin, obvious naman sa sagot ng boyfriend niya, "Nope, not sooner, no plans." Na wala talagang malinaw na plano yon na pakasalan siya. At kung babalikan niyo yung mga sinabi niya kanina sa part 1, na kailangan daw niyang matuto maghintay, na ayaw ng boyfriend niya na nagtatanong siya tungkol sa kasal, hindi kaya, sa loob-loob niya, alam na rin niya yon. Pero ayaw niyang aminin? Mula nung araw na yon, tahimik na si M. Hindi na niya ulit ginawa yung patingin ng singsing niya kahit may bago pang na-engage sa office namin ilang linggo pagkatapos. Hindi na rin siya nagtatanong tungkol sa kasal ko. Pero hindi rin siya iniiwasan ako. Kung minsan, may bahagya pa nga siyang pasalamat. Sinabi niya isang araw na kung hindi dahil sa akin, hindi niya sana malalaman kung ano talaga yung sitwasyon niya. Mas mabuti raw, alaman niya ngayon, kaysa patuloy siyang naghihintay ng bagay na baka hindi naman talaga darating. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang buong nangyari sa relasyon nila ng boyfriend niya pagkatapos noon. Baka nag-usap sila, baka hindi. Hindi na yun usapan namin at hindi ko naman siya masyadong kinukulit tungkol doon dahil naiintindihan ko namang sensitive na topic yon para sa kanya. Kaya mga kakwento, dito na tayo darating sa parteng gusto ko talagang malaman ang opinyon ninyo. Mali ba ako sa part na nag-message pa ako sa boyfriend niya? Kasi kung tutuusin, hindi ko naman gustong lumabas yung katotohanan yon tungkol sa relasyon nila. Ang gusto ko lang talaga, makuha pabalik yung singsing ko. Pero dahil sa ginawa kong yon, nalaman ni M ang isang bagay tungkol sa sarili niyang relasyon na, sa tingin ko, kailangan niya namang malaman, kahit pa masakit. I-comment niyo sa baba kung ano sa tingin niyo. Tama ba ako? O dapat ba akong huminahon na lang at hinintay na lang niyang ibalik ang singsing nang wala ng gulo? I-like niyo tong video kung na-relate kayo. I-share niyo sa mga kaibigan niyo na may kakilalang katulad ni M sa office. At syempre, mag-subscribe kayo para sa susunod naming mga kwento. Salamat sa panonood mga kakwento. Hanggang sa muli.